Ayan, first tutorial para sa Ponogatchi na project. Ayan, first kailangan mo ng Raspberry Pi 02W. Kahit anong version ng Raspberry Pi 0, pwede naman siya. Pero mas okay si Raspberry Pi 2W. And then, Waveshare 2.13 na e-paper hot from Waveshare Electronics. Mailalagay ko sa bio yung link kung saan pwede bumili. And then, micro SD card na 32 gig. Pwede rin naman yung 16. Kahit anong size ng micro SD card. And then, card reader para i-flash natin yung OS mamaya. And then, lalagay natin yung screen dun sa Raspberry Pi. And ganito lang yung paglagay. Ilalagay lang yung header dun sa Waveshare. And kailangan lapat na lapat siya para hindi siya matanggal. And then, ilagay natin yung SD card dun sa card reader para mag-flash tayo ng firmware. Ayan. Next, punta tayo sa GitHub ni Jay Felony na version ng Ponogatchi. And yung link, ilalagay na sa description. So, punta na tayo sa GitHub niya. Jay Felony. And then, mag-scroll down tayo sa baba. Tignan natin yung releases. And then, click lang natin yung 2.9. And then, scroll down. And tayo sa baba, sa assets, and kung ano yung gagamitin yung from Raspberry Pi, depende sa version. Merong 32-bit and 64-bit, and then gagamitin ko yung 64-bit kasi naka 02W yung device natin. And then, punta tayo sa raspberrypi.org para download natin yung imager. And click yung link ng Raspberry Pi imager is lalagay ko din sa description. So, next, scroll down lang natin and download for Windows. And antayin lang natin matapos. Click lang natin yung installer, wait natin lumabas, and then click install lang yan, and then next. Then pag natapos ng installation, run Raspberry Pi imager, next, and then choose device. Hanapin lang natin dito yung Raspberry Pi 02W. Ito depende sa device mo. So, 0 lang. O 02W. 02W. And select ko yung 02W. And choose OS. Scroll down. Use custom. And then, hanapin mo lang yung na-download kaninang OS. And then, open. And then, choose storage. Yung SD card lang natin yan. And then, next. And then, sa customization, select no. And then, yes. Then, antayin lang natin ma-flash yung OS niya. Ito medyo matagal pero depende sa card reader na ginagamit natin. And pag natapos yung flashing, click continue lang yan. And then proceed tayo sa pag-install ng driver para ma-detect yung pinapit. So, balik lang tayo sa GitHub and then click wiki. Then scroll down.
dun sa step 2, connecting. Then scroll down ulit natin. Hanapin natin yung RNDIS driver. And then i-download natin. Doon lang yung link. Find natin. And then extract lang natin yung driver para install natin. Extract files. Click OK. Then hanapin natin yung extract na files. And then right click. And then hanapin yung setup information, show more informations, install. At pag natapos na installation, balik tayo doon sa device. Yung micro SD lagay na natin doon sa Ponigochi or sa Raspberry Pi 02. And then kunin natin yung micro USB, ilagay natin sa data port. So dito lang yung data port sa gitna. So yung isa is power port. And then saksak lang natin. Ayan. Wait natin mag-connect sa device natin, sa PC. Balik lang tayo sa PC and then punta tayong control panel para dun sa network settings. Network and internet. Don't change adapter settings. And then pag lumabas na yung USB Ethernet or RNDIS, and then right click lang natin yun, properties, antayin lang natin lumabas. IPv4, click lang natin itong properties. And then use the following IP address, click lang natin yun. And then sa IP address, then .0.0.1, and then sa subnet marks 255.255.255. Then click OK lang yan. Then OK. And then punta natin terminal. Terminal always empty, kahit saan pwede. And so set up na natin yung Ponigochi SSH Pi at 10.0.0.2 para mapasok natin yung SSH. Type yes lang and then enter. Then yung default password is Raspberry lang. So ilalagay ko din sa description. Then next, papalit muna tayo ng password. So passwd para magpalit tayo ng password. And then passwd and pi yung user nung yung Ponigochi. And then current password yung default Raspberry, and then gawa kayo ng bago and then retype lang. And then pagtapos mag-do the reboot para mag-apply. Pag natapos yung reboot, SSH lang ulit tayo sa 10.0.0.2. Click enter. Yung password na nilagay natin kanina, and then wait natin mag-respond. Next, setup na tayo ng Ponigochi. Kopyahin lang natin yung command ng setup, sudo Ponigochi wizard -- wizard yun, and then paste lang natin. Pwede nyo ring i-type. And then do you want to restore the previous configuration? Click no. And then click yes lang yan. And then Ponigochi name, yung device. Anong gusto niyo yung pangalan? Bawal yung spaces. And then amount of networks. Dito kung ilan networks yung gusto nyong i-whitelist na hindi may scan ni Ponigochi para hindi matamaan yung network niya mismo. Kung ilan yung ilalagay niya dito. 4, 5, or 2. So, isa lang yung akin. And then SSID, yung pangalan ng wifi nyo. And BSSID, yung MAC address ng mismong router. And do you want to enable BT Tether? So sa next part, so part 2 or part 3 to. And then no lang. And then yes, display. And then display type, wave share _4.
Then click enter and then display colors white, yes. And then wait nyo lang mag-configure and then tignan nyo yung device kung magbe-blink siya. Kung may display na si e-ink or si WaveShare or nag-blink na siya ng twice, pwede na natin siyang ilipat yung USB micro puntang sa power port para mag-auto mode siya. Kapag hindi nyo nilipat yung micro USB, kung nasa data port pa rin siya, naka-manual mode siya, makikita nyo yung nasa side kanina dun sa gilid, naka-manu, yun yung manual mode. And then kapag yung auto naman is yung automatic na siyang magpo-phone ng handshakes. So i-scan niya na yung networks, kukuha na siya ng mga handshake. So yun lang. Sa part 2 naman, magsa-set up tayo ng plugins ni Ponigochi. So isasama natin si Bluetooth Tether. So makokontrol mo si Ponigochi via phone, via Bluetooth, and then yung WPA-SEC. So mag-auto upload siya ng mga handshake dun sa WPA-SEC na website, and then mag-auto crack na siya ng handshake. Ayan. See you on next video sa part 2. Ayan. Thank you.